Hi guys, ayan. Good morning. Today is October 17, 2024. Sasagutin ko lang yung comment ko doon sa video na kung saan nire-reactan niya yung video ko, yung mga content ko dito, at nanakaw niya yung mga video ko sa YouTube ko na ina-upload ko na matagal na almost isang dekada na ata. Tapos pinagtatawanan pa niya yung mental health ko na dumaan ako sa depression, anxiety, at sa PTSD ng mental health. So ito, yung comment ko doon sa video, sabi ko, puro nakaw lang ng video ang alam ng taong ito. Ang ending sa YouTube niya ina-upload para yung mga basher ko doon manood. Boom, kumita sa pag-react ng may pang-insulto. Alam niyo napaka ano dito. Yung alam mo yung YouTuber ka, vlogger ka, hindi ko alam kung content creator ba siya or what. Kasi hindi ko matansya kung ano yung ipinopoint niya para pati yung condition ko for mental health, yung isang dekada na nangyari sa akin, pinagtatawanan niya. Marahil wala siya sa sitwasyon na pinagdadaanan ko, nung time na umiiyak ako, nung time na pinagtatawanan niya yung pagiging depression ng isang tao, yung pagkakaroon ng anxiety, yung pagkakaroon ng mental health, at pagkakaroon ng PTSD para pagtawanan ng taong ito. Nakakadismaya lang na itong taong ito ay panay yung pinapanood nyo yung mga video na nire-reactan niya na kahit wala naman siyang matibay na ebidensya. O puro siya pambubuli, paninira, panlalait. Pero tingnan nyo yung sarili niya sa salamin. Di ba siya tumitingin sa salamin kung ano yung discrimination na meron siya? Para lahat ng mga video ko, pagdating sa YouTube, yung pagko-comment ng mga basher, nire-replyan niya para lang magkaroon ng viewers or magkaroon ng views. 'Di ba? Bakit hindi ka gumawa ng magandang content? Bakit kailangan mong magnakaw ng video, mag-reply sa mga bully, sa mga basher, na parang pinamumukha mo ay bully ka din? 'Di ba? Anong pagiging YouTuber na ibinabahagi mo sa maraming nanonood sa iyo pero yung pagmumukha mo ay sakang discrimination? Di mo ba alam yung Discrimination Act, Republic Act 10175, cyberbullying, online libel? Di ba? Bakit kailangan mong i-react yung mga video ko at kailangan mong pagtawanan yung pagkakaroon ko ng mental health? Wala kang alam sa condition ko para pagtawanan mo at di kita kilala. Para bigyan mo ng reaction yung mga nangyari sa akin before simula nung nasira yung mukha ko. Panoorin niyo yung video kung saan nireactan niya yung mga reply ng mga comment at yung mga video na pinagtawanan niya yung condition ko. Panoorin niyo yung sinabi niya at tingnan niyo yung itsura niya. Di ba? Bakit kailangan niyang pagtawanan yung mga taong dumadaan sa depression? Bakit kailangan niyang pagtawanan yung mga taong dumadaan sa anxiety? Bakit kailangan niya i-discriminate yung mga taong dumadaan sa PTSD? Di niyo ba alam na may kaso kakarapin yung taong ito? Lalong-lalo na kung dinidiscriminate niya makagaya naming dumadaan sa mga mental health at lalong-lalo na sa mga PWDs na kagaya ko. Tingnan mo yung video ko na nakapin dyan. Yan ang katunayan at ebidensya. Kung hindi mo pa na-check yan yung ebidensya na isa kong biktima. Sana bago ka mag-reply sa mga bully at mag-react, sana mangalap ka muna ng ebidensya kung may ebidensya ka talagang ilalatag. Kasi nakakadismaya na di ko na sana papansinin pero sumosobra na yung pagiging cloud chaser niya. 'Di ba? Pwede naman siya gumawa ng magandang video na siya lang. Mag-content siya ng magaganda. Hindi yung kikita siya, i-upload niya sa YouTube, tapos yung mga bully naman, dun manonood, ay boom, kumita siya sa video ko. Pinagkakitaan ng taong ito ang kondisyon ko. Panoorin niyo tong video kung saan pinagtawanan niya yung kondisyon ko. Kayo na lang humusga. Si Eloy yung kakasuhan ka tapos ipanlilimos yung budget niya para sa kaso. What if what if mayaman talaga si Eloy? Like, ano pala siya, bilyonaryo pala siya, tapos pinaprank lang talaga niya tayo. What if ganun talaga yung sitwasyon? Tapos, yung panlilimos niya sa live niya is parang wala lang. Kumbaga, linilitol niya lang tayo para itago talaga yung hidden wealth niya. Joke lang yun. Wala naman siya pera na ngayon. May update daw po kayo, Sir David, sa NBI. Okay?
Actually, nung isang araw, tumawag sila sa akin. Sabi ko gano'n, ring ring, tumawag sila sa phone ko. Sabi ko, hello? Sino to? Sabi niya, FBI to. Gumanon sa, oh bakit? Ba't napatawag ka? Tapos sabi nila sa akin, bakit daw may 4 points na sa basketball natin? Akala ko NBA pala.